Magandang araw mga kalutong bahay. Ngayon, magluluto tayo ng isang simple pero masarap na ulam. Sinabawang tahong, siguradong perfect ito lalo na kapag tag-ulan kasi mainit-init at malasa. Kaya naman samahan nyo ko sa pagluluto. Syempre una, hugasan muna natin ito. Tsaka pagkatapos mahugasan, iset aside ito para makita kung ano na yung nalinisan. Hugasan dito ng mabuti gamit ang ating mga kamay. Haluin natin ito para talagang matanggal ang dumi. So ayan mga kalutong bahay. Ito na yung mga nalinisan natin. Iset aside natin ito para naman alam natin kung ano na yung mga nahugasan. So ayun, habang hinuhugasan natin, kung may makikita kayong mga nakadikit na dumi o parang hibla sa tahong, tanggalin natin yan isa-isa para malinis ang ating lulutuin. Syempre, tuloy-tuloy lamang ang paghuhugas ng mga ito para siguradong malinis na ito. Syempre, para siguradong malinis, maglagay ulit tayo ng tubig sa isang malaking bowl o palanggana, tapos ilagay natin ang mga tahong dito para linisan ulit ito. Kung may makikita ulit kayong mga hibla, tanggalin natin ito ulit pa isa-isa para naman malinis ang ating iluluto. So ayan guys, nakikita nyo naman diba, pakalinis na ang ating mga nilinisang tahong, ready na itong iluto. Syempre, ang susunod naman natin gawin ay ang paghahanda sa mga sangkap, sibuyas, kamatis at saka bawang. Ngayon naman, buksan na natin yung kalan para mailagay na natin yung palayok na paglulutuan. Makikita nyo dyan na may tubig-tubig pa yung palayok kaya antayin natin itong mawala. So dito naman, pwede na tayong maglagay ng mantika, antayin lang itong uminit. So ayan guys, pwede na nating ilagay yung bawang at halu-haluin ito. Gisa lang tayo hanggang sa mag-golden brown ang bawang na nilagay natin. Syempre, sunod naman ang sibuyas na ilagay natin at antayin natin itong lumambot para naman maging ayos na hanggang sa mag-golden brown silang dalawa. Kapag malambot na ang sibuyas, isunod naman natin ilagay ang kamatis. Halu-haluin ito at lutuin hanggang sa lumambot at lumabas ang natural na katas nito na nagbibigay ng dagdag lasa sa ating sabaw. Syempre, halu-haluin natin ito. Syempre, kapag ready na ang ating ginisa, ilagay na natin ang tahong sa palayok. Haluin ito para mas lumasa ang ating ginisang bawang, sibuyas at kamatis sa ating tahong. Syempre, huwag kalimutang lagyan ng asin para sa tamang timpla. Tapos haluin natin ito ulit. Tapos kapag kumukulo na ito, haluin natin ito ulit para naman kumapit yung lasa. So dito, kapag bukas na lahat ng tahong, ibig sabihin lamang nito ay luto na ang mga ito. Syempre, pwede kayo na ding maghanda para sa inyong uulamin. Maglabas na ng kanin at tubig para naman maging maayos ang inyong pagkain sa tahong.